napakadami pong mga usap-usapan na nakakasakit ng loob ng mga magulang na pinuntahan po namin doon sa Tacloban. Mga magulang po ito na biktima po ang kanilang mga anak ng isang masasawag po nating, hindi ko alam kung anong pwedeng itawag dito eh. Hindi naman kasi mga bata na ito. Yung kanilang gawa hindi na gawain ng bata yon. Nagdadalamhati po ang mga magulang na ito sapagkat ang dating sa kanila ay ipinamumukha pa sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Yaang Juvenile Justice and Welfare Law na kailangan pang ipaliwanag sa kanila dahil hindi daw nila naiintindihan yung batas. Kaya sila ay nagdadalamhati at humihingi ng hustisya. Gusto ko lamang pong ipaalam sa ating mga kababayan na batid po ng mga magulang yung batas na yan. Hindi po sila nagdadalamhati ng walang pagkakaintindi dun sa batas. Malinaw po sa kanila. Hindi po kailangang ulit-ulitin sa kanila na hindi nila naiintindihan yung batas. Kaya po sila ay nagdadalamhati. Naintindihan po nila. Malinaw po na yung mga salarin ay may edad ng 15 at yung isa ay 14. Malinaw po sa batas yon na 15 pababa ay walang criminal liability. Malinaw po yun. At 15 pataas naman, yun po ay pagdidesisyonan pa ng prosecution kung merong discernment. Ibig sabihin, kailangan pang patunayan kung alam nila yung ginawa nila para sila po ay managot. Naiintindihan po yun ng mga magulang, ng mga bata. Ang ikinasasakit po ng loob nila, yung kanilang mga anak, meron po dyan yung masakit dahil napakabuting mga bata. May tinamaan ng bala sa tagiliran na tumagos sa puso. Merong tagus-tagusan na tumama sa puso. Meron ding tinamaan sa tagiliran, may tinamaan sa paa, may tinamaan sa braso. Napakadami pong sugatan. Hindi ko po alam kung ano yung sinasabi ng mga eksperto na hindi naiintindihan ng mga magulang yung batas. Malinaw Ito po, ang sabi, higit sa 15 taon, ngunit mababa sa 18 taong gulang, ang mga bata sa edad na ito ay ipinalalagay na walang pananagutang kriminal. Gayunpaman, kung mapatunayan ng prosecution na ang bata ay kumilos ng may discernment, ito po yung alam na niya yung ginagawa niya, maaari siyang managot sa batas at isailalim sa kasalukuyang proseso ng hukuman. Yan po yung 15 pataas. Yung pong 15 pababa ay wala po talagang criminal liability.
Ito po yung kinasasama ng loob ng mga magulang. Bakit ang pinapaboran ay yung mga, hindi ko talagang matawag eh, hindi ko maatim na matawag tong mga batang ito eh. Nasasabihin mong bata, makakapag-isip ka, nang galing kami doon sa paaralan. Kung paano nila pinlano, kung paano, ang hirap po ipaliwanag eh. Alam nyo, sa totoo lang, hindi yung gagawayan ng isang bata, yung makapagplano ka ng ganun. Kung saan ka papasok, kung kailan mo isusuot. Nagpalit pa ng damit, nagpalit ng... Hindi ko talaga matanggap po eh. Nagtakip ng muka, nagsuot ng sombrero, kung saan yung papuputukan, kung paano siya papasok, kung kailan siya umistrategy pa, pumutok sa pintuan, dahil nakasara yung pintuan, umikot, pumunta sa bintana, pinutokan na naman niya yung nandun sa loob. Hindi ho gagawin ng bata yun, yung ganong klase. Kung paano siya tatakas. Hindi ko maatim na meron tayong mga tinatawag na profesional na sinasabi ng mga eksperto na ituturing yung mga bata itong mga ito. Kailangan yung pag-isipan yung mga pinaglalaban ninyo. Kailangan yung pag-isipang mabuti, pag-aralang mabuti yung mga ipinaglalaban nyo. Hindi ko naman sinasabi na puro kulong eh. Hindi naman yun eh. Hustisya ang sinasabi ko. At magkaroon ng tinatawag na deterrent, pagpipigil. Kailangan tayo magkaroon ng batas na itong batas na ito ay maamendahan natin at ibaba natin. Yang 15 pababa na yan, dapat yan kung gusto ninyo sana ako talaga 10 years old eh. Pero para lang matuloy ito, pwede na sa 12 dahil yun ang gusto ng Pangulo. Huwag na natin kontrahin to. Kailangan, sinasabi nyo pa, hindi kasi naiintindihan ng mga bata yung batas. Aba, ay pambihira. Talagang hindi ko na talaga maintindihan. Sa totoo lang, nakakalbo na ako eh. Sa kakaganon ng buhok ko dahil hindi ko naiintindihan ang punto ninyo. Kayong mga eksperto na sinasabi ninyo, hindi ko kayo naiintindihan na. Malinaw na nga eh, na hindi maganda yung epekto nito eh, sa mga bata eh. Alam niyo ba yung mga bata, meron na sa wallet nila o sa bulsa nila, nandun na yung mga birth certificate nila. At kapag nakagawa sila ng mas, pinakikita na nila yon na hindi sila pwede ikulong. Ang bihira. Kaya kabaliktaran. Kaya si Bibi muna magsalita ho kasi high blood na ako eh. Ikaw na nga muna. Dugtungan ko lang ho kasi kausap namin si Mayor Romualdez kanina. Tapos kabaliktaran yung sinasabi. Kabaliktaran po yung sinasabi kasi nung mga ibang senador na kasi kasama ho ako nagpunta doon. So nakita ko yung mga bata na nagsasuffer, yung mga magulang na nawala ng mga anak. So ako naman ho nandun lang sa paano ba natin to mabibigyan ng hustisya, syempre. So nung nakausap po namin si Mayor Martin Alfred, kinukwento po niya na actually ang mga bata na mga involved dito hindi nila naiintindihan ng batas. Actually dahil sa social media ho, alam na nila yung batas na they are not accountable to anything that they would do if they are under 15. At obviously, at nagpapalitan sila ng message. Alam nila na hindi sila mapaparusahan. So malakas po ang loob nila na gumawa ng mga bagay
na hindi nga lang ho petty ito. Sana kung petty lang okay lang, mapapalagpas mo at talagang dapat talaga dalhin sa delinquency, juvenile, mga ganyan. But the thing is, buhay na ho yung pinag-uusapan. Mass Diba? shooting, ha? Mass shooting. At mass shooting ito, hindi ito murder lang. At nakita mo naman, B, hindi ito random. Oo, May at mga hindi tinatarget random. siya. Oo, yun yung pinag-uusapan namin kasi nagpunta kami dun sa school, kinukwento ho sa amin ng mga teachers doon kung ano actual na nangyari. And it's turning out na it's kind of planned. It's not random. It's not like, oh, nawala sa isip yung bata, naguluhan, na confused and then started shooting. Hindi po Sa kwento ng mga teachers, it was kind of planned and parang meron siyang target. Hindi ho natin alam ang motibo niya unless talagang imbestigahan ito. Pero definitely meron po siyang target kasi talagang namaril siya dun sa classroom niya. Mga kaklase niya yung mainly binaril po niya At ang mga casualty ay nanggaling dun sa mismong classroom niya. Mga kaklase niya yung mga binaril niya. So, parang ako nandun lang ako sa... Sabi ko nga kay Robin kanina, sana maintindihan ng mga senador at I'm actually parang nananawagan ako kay Senator Kiko, no? Kasi alam nyo, ipinagkampanya ko po si Senator Kiko noon. Kasalanan mo pala yan Medyo. Pero pinapaalala ko to kay Sharon na at sinabi ko ito na ikinampanya ko siya. Ikinakampanya ko si Senator Kiko noon dahil naniniwala ako kay Sharon. Pero Sharon, naniniwala. Ngayon, nananawagan ako sa iyo na parang hindi na yata ako naniniwala. Parang binabawi ko na po yun. Kasi ang sinasabi lang po kasi ni Robin, hindi ko po ito kinakampihan si Robin dahil kapatid ko. Pero naniniwala ako sa paninindigan niya pagdating dito. Unang-una kami po ay pinalaki ng mga magulang namin sa disiplina. My dad and my mom didn't spare the rod para po disiplinahin kaming lahat. At lumaki po kami may takot sa Diyos, may takot sa magulang, may takot sa authorities, may takot sa mga teachers, sa principal, sa lahat po, no? So, lumaki po kami dyan. So, naniniwala ako, yung sinasabi po ni Robin, hindi po ito para parusahan yung mga bata. Ang sinasabi po niya is, pagkaroon ng deterrent, magkaroon ng kinatatakutan ang mga bata. So sinusulong po niya itong mga panukala na ito hindi para ikulong ang lahat ng mga 10 years old. Hindi po 'yon. Ang talagang pinanggagalingan lang po nun may katakutan ang mga batang ito. Para in fact it's a protection. Hindi po ito para itiin ang mga bata, it's actually a protection. At ang pinupunto ko nga po doon, even ang hindi ko po ginagamit ang Diyos, pero ang totoo po niyan, kaya tayo binigyan ng 10 commandments ng Panginoon, it's not to punish us or to condemn us, but actually to protect us from sin. Kahit po ang Biblia, yan ang pinaninindigan. So, yun lang po ang kaya ako sumama dito kasi talagang naniniwala po ako dun sa paninindigan ng kapatid ko pagdating po talaga dito. Hindi po ako laging nagsasalita kasi umiiwas po ako sa politika, but this time this is not political. Ito po ay isang bagay na dapat tayo magkaisa at maintindihan ng mga senador na kaya po kayo nandyan para protektahan kami. Kaya kayo gumagawa ng batas para protektahan hindi lang ang mga bata kundi ang mga magulang din. Bigyan kami ng magandang batas para ang peace and order ay manatili dito po kasi madalas na rin po ito sabihin ni Robin na a society with no peace and order wala pong patutunguhan, babagsak po tayong lahat pare-pareho. So naniniwala ako na I think pag-isipan mabuti, nananawagan din ako kay Senator Risa Hontiveros na sana naman hindi lang puro yung side ninyo ang pakinggan ninyo, tignan din niyo yung side why we are pushing for this, why my brother is pushing for this. It's not hindi po ito politika, hindi ito para mag-grandstand, but it's really a valid and meron pong cause sa Amerika, nandun po ako nakatira. Ang mga mass shooting is not
unusual anymore. It's all, at ganito rin kasi ang pinagtatalunan doon. Wala ding sense of responsibility ang mga bata. Meron po kasi talagang dapat accountability. Sabi ko nga po kami, lumaki kami ng pinapalo ng mga magulang, dinidisiplina. Hindi po, my dad and my mom did spare us the rod. Yun po ang ano namin, at lumaki kami may takot. Lumaki kaming sumusunod sa batas. Dati po, sinasabi natin, bakit ang mga Pilipino, pag nandito sa Pilipinas, wala mga disiplina. Pagdating sa ibang bansa, matitino, madisiplina. Isa lang ho ang dahilan nun, kasi may batas na sinusunod. Sa Amerika, bakit ang traffic, sumusunod kami sa traffic, kasi malaki ho ang binabayaran namin kapag nahuli kami ng pulis. So may accountability, pero pag walang batas, kanya-kanyang lakad ulit po yan. Traffic pa lang po yan, di po ba? So sana maintindihan lang po yun ng mga senador natin. Nakapag-aral naman tayong lahat. I think this is not hard to understand, na yung isinusulong na batas po ng kapatid ko, hindi po yan para itiin ng mga bata. Yan po ay para matulungan ng mga bata na magkaroon ng takot sa batas at a very young age. Yun po ang reality. Maybe in the 60s, 70s, 15-year-old is considered a minor. Pero at this time, na nasa social media time na po tayo at marami exposed na ang mga bata sa lahat ng mga kung ano-ano mga bagay, I think kailangan tanggapin natin yung katotohanan na at 10 years old, exposed ang mga bata sa mga hindi dapat nila nalalaman. And at 10 years old, they should be protected by law para hindi nila even to think about it. Kasi takot sila, kasi meron silang reason na to think about it, kasi alam nilang they'll be accountable to it. Yun lang po. Sana matulungan nyo rin po, kayo din po kasi tayo mga mamamayan, makakatulong din po kay Robin kapag susuportahan po natin siya sa mga ganito mga ina-advocate niya. Robin is actually just advocating for the children. Hindi po ito para ulit-ulit po ako dun kasi yun lang po kasi talaga ang totoo. Hindi po ito para pahirapan ng mga bata, kundi just really to advocate for the children, to protect them from even being influenced by people who has no conscience, na bata ang pinupuntirya para isulong yung mga masasama nilang mga iniisip. Ang isa po pong magandang example pa na punto na ibinigay sa amin ng isang magulang na namatayan po dito sa Tacloban is yung punto na naniniwala sila na yung mga mastermind po nito mga to, ang tinatarget nila yung mga bata na madaling maimpluwensyahan at yung mga batang naniniwala na they will not be accountable to whatever they do because they are minor. Pero once po na mapaano natin yan, mapaintindi natin sa mga bata na, oh no. You're 14, you're still accountable. Tingnan po natin kung hindi mapaisip yung mga yan. Kasi maski po ako, kung sabihin sa akin na I'll not be accountable to anything, di mas malakas sa loob ko to do anything. Sa simpleng bagay, sa Singapore po, bawal mag-chew ng gum, ikinukulong. O di hindi sila lahat nag-chew ng gum. Dahil ikukulong. Pero kung sinabi ni Lee Kuan Yew na, ay, di, papaluin lang namin kayo. Pag nag-chew kayo ng gum, marami pa rin gagawa po nun, di po ba? It's simple logic. It's simple logic. It's just common sense. And again, I'm appealing to Senator Kiko at kay Senator Risa Hontiveros. Please, let's put common sense to all of this kasi meron po mga gulang na namatayan at may mga magulang na nandun po ngayon sa ospital. Umiiyak sa amin kanina kasi nahihirapan silang makita yung mga anak nila na may mga sugat. Meron po kami nakita doon na binaril dito, lumabas dito, magang-maga ang muka. Masakit pong makita lahat yon. Sana itong sila Senator Kiko at sila Senator Hontiveros, sana po magpunta sila doon sa mga namatayan.
kausapin po sana nila yung mga magulang ng one-on-one, walang kasamang media, para maintindihan nila kung anong klaseng sakit yung naramdaman po ng mga magulang na ito. And maybe magkaroon sila ng bagong pananaw at maybe maliwanagan sila na hindi naman talaga mabuti itong isinusulong na batas ni Robin na 2 taon na po kung tutuusin. At saksi po ako sa lahat ng mga pinuntahan namin kanina. Yun po ang hinihiling ng mga magulang na sana Justice. yung justice, hindi, tsaka sana ma-approve na yung batas na isinusulong ni Robin. So, yun po sila mismo ang nagre-request noon. So, if that is not enough proof or enough reason for us sa mga senador na kumukontra, hindi ko po alam kung ano pa yung hinihintay ninyo. Ngayon, kung ano pa rin kayo, di maghihintay pa po pa tayo ng next pa at mga susunod pa bago mapaisip na talagang dapat meron tayong gawin na mas drastic para maintindihan ng mga kabataan kung ano ang tama at mali. So yun lang po. So maraming salamat po sa pagsuporta ninyo kay Robin, and let's all pray for the peace and security ng bayan po natin, no? Yun lang po. Alam mo, yung nangyari, ang pinag-uusapan ba natin yung nangyari sa Tacloban? Opo, Jen? Tacloban City mismo, Sen. Na kung saan hindi naman mga kriminal talaga ang pinag-uusapan Hindi po. Mga bata po to, 14 anos sa 15 anos. Kapag ang nagbarilan dyan, mga taong, alam mo, maliwanag na pinalaki sa krimen talaga. Yan. Kung kailan tumanda, doon nakita ang lahat ng masasamang gawain at nauwi sa ganyang klaseng pamamaril at pagpatay. Hindi nakatakataka yun. Hindi po, kasi ganoon talaga sila. Pero itong nangyari, mga kabataang minor de edad ito Yan, At estudyante pa, Sen. Mga estudyante. Nag-aaral, opo. Na kung minsan ay isinasalamin ang mga pangyayaring nagaganap sa ating buhay ngayon. Hindi mo makikita kung ano talaga ang pinangyarihan nito Totoo po. May mga ibang mga kasamahan ako sa Senado, mabilis silang magpasya, mabilis silang humatol. Ng kanilang sinisisi ay yun daw mga video games. Yes. Ayan, isa yan. Naka-impluensya daw sa mga bata, Sen. Yung Gorbax. Ako, para sa akin, bago ka gumawa ng ganong klaseng paglalatag o pagbibigay ng hatol, ay pakaisipin mong mabuti. Dahil kapag hindi ka naman talaga nag-analisa at hindi mo naman binigyan ng matinding pag-aaral kung paano nangyari ito, bigla ka na lang magtuturo na para mga kala mo ito ang may kasalanan, mapapahamak lahat. Ang maaring natukoy mo na naging dahilan ng ganong klaseng pamamaril, di ba? Kasi naman, Sen, sabi nga nila, bakit yung iba naglalaro niyan, hindi naman gumawa ng gano'n, di ba? Kumbaga, ang iba hong mga naglalaro ng ganyan, hindi naman gumawa ng krimen. Bakit ito lang hong dalawang ito ang, kung gano'n ang magiging statement, Sen, kung gano'n po ang magiging paghusga o paghatol sa pangyayaring ito. Talaga naman, halimbawa, yung mga kabataan ngayon na maraming nakapaglalaro ng mga iba't ibang uri ng video games, ano? Magmula sa action, merong mga tinatawag na strategy, hanggang sa mga shooter games. Yes po, totoo kayo. Ako, bilang isa, masasabi ko nung panahon namin, ako'y kabataan, wala pa namang video games. Wala pa. Pero, yung action alam ko Nakakapanood kasi ako ng mga pelikula. Kaya nga, di ba, malimit kong binabanggit sa inyo nung ako'y nasa kabataan. Dahil sa hilig ko nga sa action. Action talagang gusto ko. Kaya nga yung FPJ na yan ay naging bahagi ng aking buhay. Nakahiligan nyo talaga siya, ano? Palagi ko sinasabi sa inyong dalawa. Dahil wala naman akong perang pambayad. Alam mo, nung panahon namin, 50 centimos lang yata, makakapasok ka na Ang sine. Napakahirap naman bago makakuha ng 50 centimos. Ay, nung panahon na yun, O ilalakarin,
Lalakarin mo na lang kasi kayang-kaya ko naman lakarin yun dahil 1 kilometro lang mula doon sa baryo namin. Ay, kayang-kaya. Opo. Ako magdadala ng ng pambaon Baon nung operator. ng sinihan. Na, di ba kinukwento ko sa inyo, nagkataon naman yung operator ng pinakamalapit na sine, pinsang buo ng tatay ko. Ayun. Para makapasok lang ako. Ikaw may dalang baon. Presenta kayo na ako na magdadala ng baon. Action nga ang gusto ko Yun, Pero na tingnan mo. Ako bilang isang naging bata din, aksyon ang gusto ko. Pero hindi ako namamaril ng ganun-ganun lang. Tama kayo po. Dahil yung likuran ng aksyon na yon, ang akin tinitingnan. Opo. Yung background nun. Nakita mo, ang starring dyan Fernando Po Jr. Di ba? Yeah. Opo. Na-inspire ka sapagkat itong action na artistang ito, action movie na to, ipinagtatanggol ang komunidad. Ayun Yan. po. Ipinagtatanggol ang mamamayan. Oho. O lalong-lalo na nung medyo dumating na doon sa puntong ang pelikula na Asedilyo. Yan ba Ay, yan, naku, oo. So may patriotism na doon. Yan. Oho. Nung bata kasi ako, makalaban niya, puro hapon lang. Hindi ko masyadong maintindihan. Basta barilan lang ng barilan Opo. Ha? Isang magazine, naubos isang truck ng hapon Pagka sumama pa yung kaibigan niyang Joseph Estrada, Ay, nako. Oo. 2 truck ng hapon, suntukan lang, bagsak lahat ang mga hapon. Nagbubugbugan, oo. Pero naiintindihan ko na yung bilang isang bata, kailangan ipagtanggol ang komunidad. Oho. Kasi ang sasama ng ugali ng mga hapon Sa pelikula. Sa pelikula po. nakikintal sa isip ko ngayon, tama itong ginagawa nila. Bakit ko kinukwento itong bagay na ito? Oho. Hindi ko napa-impluensya doon sa pamamaril nila. Na-impluensya ako doon sa pagmamahal nila sa bayan, Ayun. sa komunidad, Sa pagtatanggol sa, sa mga mahihirap. mamamayan, Yan, opo. pagtatanggol sa katarungan. Oho, Yun oho. ang dapat na maging natin tagapagtaguyod natin. Oho. Oho. Di ba? Ngayon, kung halimbawa, sasabihin mo na lang na kasalanan ka ng mga video games na yan Nagsalita pa sila sabi, hindi ko nababanggitin ng mga pangalan. Nababasa ko lang doon sa mga naisusulat sa mga araw-araw nating babasahin. Maski sa social media. Itong mga nagpapalaganap ng mga video na to, itong nagdi-develop ng mga games na to, Game developer po. ay kumikita sila dito sa ating bansa Ay, opo. Kada yan. Kada subscribe, kada malalaro, kumikita Ay sila niyan. kinakailangan naman, bago naisip itong mga gawain ito, isinaalang-alang nila yung ating mga batas at kapakanan ng ating mga kabataan. Bago sila mag-operate ditong ganon, isaalang-alang ang batas natin, di basta lang na kikita silang puro kita na lang iniisip nila. Naisip ko, teka muna, ba't di ba niya naisip na hindi ba nag-ooperate dito sa bansa natin? Ito, global ito Opo, buong mundo po yan Ito pinag-uusapan nila kasi dyan, kung di na nagkakamali, ito yung Gorbax. Yan, tama po kayo. Alam mo, hindi ko nga alam ito. Napilitan ako talaga magbasa Oho. Kung ano yung Gorbax. Ito palang Gorbax na to, Jen, ay isang video game na nakukuha mo dun sa mga Google Play Store. Yes, ida-download At saka po dun yan. sa tinatawag na Steam. Yes po. O, ikaw, Nelson, alam mo na siguro to. O baka hindi mo pa alam. Doon sa Steam na yan, o kaya Google Play Store, nakaka-download ka, nakakapamili ka nung mga video games na papanoorin mo. Yes po. Ngayon, ito palang Gorbax na to is based in Germany. Sa Germany. Opo. Tama po. O sa mga kapit, global ang kanyang Yes Tapos mo po. sasabing nag-ooperate sa bansa natin. Ibig sabihin ito, ino-operate ito sa buong mundo. At Yes saka po. meron silang panuntunan, sabi niya, 18 plus. 18 years old pataas. Meron silang Age bracket. age bracket Yes. na kung saan ito ay sinasabi nila kailangan 18 ka o lagpas. Ito lamang ang pwedeng gumamit nito. Sa mga kapit, meron silang tuntunin. May Yes po. warning. Huwag kang basta gagawa na lamang ng isang parang komento. Magturo ka kung sinong may kasalanan nang hindi mo man lang ina-analyze kung sino talaga. Anong institusyon ang dapat na managot dito. Opo. Sa panig natin dyan, dahil nga kung ito ipagpalagay na natin na na-influensya yung dalawang kabataan na namaril sa Tacloban. Ito halimbawa lang. Yes po. Na halimbawa napa-influensya dito sa Gorbax na hindi ko naman sinasabi na totoo nga. Pero ito palang Gorbax na to is based in Germany. Opo. Ito palang Gorbax na to is based in Germany. Ngayon, ito palang Gorbax na to is based in Germany. Yes po. Na halimbawa napa-influensya dito sa Gorbax na hindi ko naman sinasabi na totoo nga.
dapat sana inanalyze ng mga ahensya na may kinalaman dito. Halimbawa, yung ating DICT. Di ba? Oho. Yung ating CICC na may kinalaman dyan sa mga internet na yan. Yes po. Na bago pa makuha ng tao, may nag-aaral sa kanila, merong nag-guide. Itong klaseng video games na to, mapanganib ito. So, kailangan nating i-regulate. Yeah. Sa mga kapatid, bago pa ito napili nung karaniwan nating mga kabataan na mahilig sa aksyon, Opo. na katulad ko, meron na regulasyon kagad, na-regulate sana. Oho. Hindi yung mabilis kang magpasya na, nung makita ko yung mga comments, negative din sa kanila eh. Ay, oo, totoo po. Sabi niya, you're barking at the wrong tree. Oho. Yun ang naging siguro nga, Sentimiento ng mga dahil followers. napakabilis mo namang magpasaring, napakabilis mong humusga Oho. nang hindi mo man lang pinag-aralan yung Laro na yun, mga yung games factors na yan. na may opo. kaugnayan sa larong ito. Opo. Mabigat yung paratang na yun. Kailangan, lalo na kung ikaw ay member ng Senado, huwag kang mabilis magpasya. Aralin mo. Para sa ganun ay walang mapahamak. Baka ho naman agad-agad yung naguhugas ng kamay yan, kaya nagtuturo agad. Hindi kaya ganun. Alam mo, ito, ano ko nga kung di ako nagkakamali, mga 2 buwan nang nakararaan, ewan ko kung naibigay kay Direk yun. Opo. Naibigay ba kay Direk yung, nung ini-interpellate ko si Robin Padilla Okay. ganito yan, kasi si Robin, Senator Robin, Opo. Ho. meron siyang panukalang batas na ibaba yung Yung age ng criminal law na mayroon ba? liability. Opo, criminal liability. criminal liability kasi may batas tayo 15. Yes po. Ngayon, dahil nga sa panganib niyan, nagpanukala si Senator Robin na ibaba sa 10 years old. 10 years old. Naalala ko, Jen, nangyari ito. Kaya ko naalala yung aking interpellation ng panahon na yun eh. Oho. Nagbalik sa alaala niyo. Sabi ko, nung in-interpellate ko, mamaya pasinag natin kung available. Opo. Sabi ko kay Sen Robin, alam mo, Your Honor, sabi ko, tama naman yung panukala mo na ibaba natin. Oho. Pero sa tingin ko, wala talaga sa edad dyan eh. Kapag ka ang isang bata, meron na siya sa the age of discernment, sabi ko. Yung discernment kasi, dyan natin makakalculate, dyan natin malalaman kung may kapasidad yung tao, yung bata, na yung kanyang gagawin, alam na niya eh. Opo. Lalong-lalo na kung halimbawa, kahit na 10 years old pa lang siya, o kaya maaring 7 taon. 7 taon pa lang. Grade 1 pa lang halimbawa. Yun. Kapag kako yung Korte Suprema halimbawa nagpahayag ng kanyang sariling pananaw diyan. Kapag ang isang bata kahit na 7 lang o kaya 8 o kaya 9 pero natunugan na meron siyang discernment. Ang ibig sabihin nun, yung consequence, yung resulta ng gagawin niya, alam niya eh. Tsaka alam niya krimen talaga. Alam niya. Kasi yung consequence, alam niya eh. Lalong-lalo na kung nagplano pa siya. So, meron siyang discernment dito. Dapat yun kako ang simula ng pananagutan. So, tama ka rin dyan. Sabi ko, maring yung 10 is the exact level. Halimbawa, pero maaring bumaba pa dyan. Ang ibig ko sabihin, sabi ko, maaari siyang papanagutin kapag napatunayan halimbawa ng korte na yung kanyang discernment ay nandun na. Maliwanag na kaya niyang tantyahin, kaya niyang alamin, pati pamamaraan ng kanyang gagawin para isagawa yung krimen. Maliwanag na may pananagutan na doon. Yun ang aking, sana kung pwede nating pakinggan. Meron ba tayo? Para sa ganun ay naalala ko nga dyan eh. So, ibig sabihin, Anong malay ko na after 2 months may mangyayari ganito. So, kahit ito bata pa, kung ikaw may sapat na kabatiran sa isang krimen na gagawin Kung mo, totoo na nagplano sila at nalaman nila na wala silang pananagutan, maliwanag na yung discernment. Alam nila. Halatang halata talaga. kasi pinag-usapan nila, nag-uusap sila sa para messenger eh. Sabi niya, baka makasuhan tayo. Hindi, sabi niya, juvenile tayo. Hindi tayo makakasuhan kasi ito palang edad natin. Ikaw 15, ako 14. Kapag ka tayo hinatulan dito, magpakabait lang tayo sa DSWD. Maliwanag yung discernment. Alam nila. May discretion pa siya eh. Opo. Pwede
pwede naman niya sabihin, hindi, wag na lang. Oho. Pero yung isa sabi, hindi, ano tayo? So, yung discernment at discretion, nandoon eh. Oho. Sa mga kapatid, pagka yung dalawang factors na yon, una, discernment, tapos may discretion siya, Oho. alam niya yung consequence eh. Yun nga po. Alam niya yung lawak o yung tindi ng outcome ng kanyang gagawin o kanilang gagawin. Oho. Kabisado niya eh. Ayun nga po. So yung discretion and discernment papasok doon eh. Ayun. Oho. Doon mo ngayon papatawan, hindi yung dahil sa Hindi sa edad. hindi sa edad. Sa edad. Opo. It doesn't matter kung anong edad niyan. Lalo naman ikaw, Nelson. Si Nelson, gagamitin ko mabuting halimbawa. Kasi ito, genius ito eh. Ay, opo. Oo. Palagay ko nung 5 years old dito, may discernment na to eh. Mataas pong IQ yan mga panahon Mataas na ang yan. IQ niya. Ang IQ nito, 192 eh. Samantalang ikaw dyan, 82 ka lang. Sa mga twin, malamang na mapatawan ito ng kaparusahan dahil nga yung discernment malakas eh. Alam niya. Oh, yun ang gusto kong sabihin. Hindi dahil sa bata. Oho. Nagtataka lang ako, bakit 2 months ago ito eh. Alam ko 2 months ago. Nag-interpolate ako. Ganun na ganun ang pananaw ko eh. Sabi ko, wala sa edad yan. Pero tama naman yun, kako. Ibaba mo na para sa ganun. Ay, mas marami kang masaklaw. Kasi nga, kung 15, isipin mo, 15, 14, 13, 12, 11, 10. So, okay na din yun. Ayun nga Kaya lang idinagdag ko, Your Honor, sabi ko, meron talagang mga bata na merong discernment. Yan. Totoo kayo. At saka lalo na Sen sa panahon ngayon. Kasi ang sabi, di ba sa balita binata sa natin kanina umaga, yan daw threshold na 15, 14 pababa ay base sa research. Inaral daw talaga yan. Eh, sabi namin ni Jen, hindi. International daw yan. Ano? Kailan kayo nag-aral, di ba? Eh ngayon may internet na eh. Ang mga bata kaya na mag-research Sen eh. Katulad nung dalawang... Parang 2006 yata yan. wala pang hindi ko maalala. No? Wala, hindi pa ganito kalawak ang kaalaman Yes. sa social media sa ng mga panahon na yun. Wala, pero yung una kong sinasabi sa inyo, kahit mahilig ka sa action, katulad ng kinuwento ko sa inyo, hindi naman nangangahulugan mahilig ka sa action. Sa violence na agad. Yung, kung ano yung pinaggagawa nila, gagawin mo. rin. Tama, tama. Hindi, kami kamukha nun, wala namang internet noon. Opo. Wala naman kaming ibili na baril-barilan. Ayan, Dahil opo. mahilig nga kami sa barilan. So, ang ginagawa namin, kukuha kami ng kawayan, Yun, Yan kanyari nga, ng baril. yan nga, inaasta namin baril. Baril, opo. Pati sukbita ng gano'n, kung ano na lang Ay, ginagamit opo, namin. opo. Para lamang mailagay namin ang sarili namin doon sa punto na nakikipagbarilan kami. Pero, Opo. Pero hindi tayo naging... alang-alang sa pagtatanggol ng katarungan. Ayun. Pagtatanggol ng komunidad at saka mga mamamayan na talaga namang inaaglahi ng mga kontrabida nung panahon na yon. Ayun nga. Opo. Panahon ng Fernando Poe Jr., nakita mo na yung Max Alvarado, Ay, naku. Paquito Diaz, Ayan. Lito Sarado yan. Ansures, Victor Bravo. Kilala ko lahat yan eh. Muhing-muhi ako sa kanila dahil alam ko, palagi na lang ang mamamayan, ang kanilang Inaapi nila ang mga panahon na yun. Inaapi. Opo. pero hindi ko naisip na, halika kanya, halika magtipon tayo. Lusubin natin si Max Alvarado. Wala naman tayo totoong baril, gumawa na lang tayo ng panaksak. Pero hindi namin naisip yun. hindi, Kasi ang kailangan talaga, ipagtanggol mo yung katarungan Ayun. sa paraan na kaya mo. Opo. Okay, ngayon, magaling naman sila sa barilan talaga. So, talagang sa baril nila ginagawa. Sa mga tweed, mahilig ka man sa ganito, kung ang na-implant sa'yo, ang tumimo sa'yo, ay pagmamahal sa bayan, sa bansa, hindi ka mapupunta sa ganun. Hindi mo i-internalize na kung ano yung ginagawa ng baril na walang katuturang pagbabarilan, yun ang naisip mong gawin. Ayun nga. Kaya daw pala So, depende sa bata, di ba? Opo. Oo. Kaya daw pala tinawag na gory yun mula sa salitang gory. Sen. Gory kasi daw medyo gory yung mga video, gory yung mga pictures. Ganun daw po pala ibig sabihin. Ang pangalan niyan ay Gorebox. Gorebox, yes po. Pinag-aralan ko yan. Opo. At yan ay makukuha mo sa Google Play Store. Yes. O kaya Opo. sa Steam. Oho. Oh, baka kala ninyo hindi ako nag-aaral dyan. Eh, bagay, ako kasi nung hindi ko na alam yung laro na yan eh. Pero nanggaling yan, based yan sa Germany. Germany yung developer. Kaya kung sasabihin nung kasama ko sa Senado na Opo. wag kayo kanyang gagawa ng negosyo rito. Kikita kayo rito Nako. at the expense of our children. Oho. Kinakailangan isaalang-alang ninyo ang aming mga batas. Nako. O isip-isipin mo masisisi ka ngayon, hindi ka man lang nag-research eh. Ito global makukuha mo eh. At dumating pa nga sa punto sa nata, sinulatan pa ng mga kasama niya sa Senado, yung developer. Mukhang sagot niya eh, bakit ako
pupunta dyan eh? Bakit ako sinisisi? Hindi ba nakalagay dyan 18 plus? 18 po, 18 years old pataas eh. Nasaan ka yung mga institusyon ninyo? Nasaan ang mga regulators ninyo? Yun, Di ba? yun. Sa atin pa tuloy bumalik. Hindi ba yung 19 nakalagay 18 plus? Oho. O, di gumawa na kayo ng karampatang regulasyon para sa ganon. Lahat ng 17 pababa Oho. ay kinakailangan pinroteksyonan nyo na. Oho. We're operating on a global market. Ay, at saka pwede naman palang gawin na ahensya, Nelson, na ito i-down eh. Oh, Na hindi mo makikita. Sabihin, kung noon pa man, na-monitor nila ito, Hindi lang naman kayo ang merkado namin. Oh, you know, Kat lang dito sa Germany, kitang-kita na namin ang aming ano. kasi sa buong mundo pala, Sen, ang subscriber pala niyan, yung maabot ng 8 milyon. Buong mundo. Sa Pilipinas naman daw po ata, kakaunti na, hindi naman gano'ng kadami. Konti lang. Yun nga, konti kaya lang. lang, ang bilis nilang mag-react. Oho. Para lang makakuha ng pogi points. O nangyari sa kanila, naging negatibo. Yun na nga. At Pero kaya, kagaya na sinasabi ko sa inyo kanina, lahat ng ito'y sinasalamin ng kalagayan ng bansa natin ngayon. yan. Oho. O baka magpapat... Ito ho yung binabanggit niya, Sen, ano, yung, ano to, ini-interpolate niyo po, si Sen Robin Padilla, doon sa... Noong dinidepensahan niya yung kanyang panukalang batas na ibaba yung... Opo, age of criminal liability. Oo, yung... From 15 gawing 10. Oo. Ayan. So isa ako sa nag-interpolate sa kanya. Opo. Para lang mabigyan natin ng perspektiba yung pinag-uusapan natin kanina. Yeah. Na yung tinatawag nating discernment, Opo. pagkatapos papasok yung discretion. Oho. Doon sana titingnan yung liability ng isang bata, Opo. hindi lamang doon sa kanyang gulang. Oho. Ayan, pakinggan natin. Panoorin po natin. Uusapan po kasi rito in the final analysis, Mr. President, ay yung kapasidad ng isang bata na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen. Kung kaya niya, kung meron siyang kapasidad na maintindihan niya ang pagkakaiba ng mali at saka yung tama. Yun ang ating pamantayan. Sa makatwid, kung yung bata kahit na 7 taon lang, ngunit kahit papaano mo pagbali-baligtarin ang mapangyayari, alam niya ang consequence. Alam niya na darating siya sa ganito eh. Yung consequence ng kanyang magagawang krimen sa kanyang kapwa at sa lipunan, alam na alam niya, kahit sa murang gulang pa lang. Pati yung ginamit niyang pamamaraan kung paano niya isasakatuparan yung krimen, isinasangkot din yun eh. Yung lawak nung consequence na kanyang nagawa, isinasang-alang-alang yun eh. Doon sa discretion na pinauunawa sa atin ng Korte Suprema sa magitan ng paggagawad niya ng guidelines. At ang pinakamahirap po, Mr. President, Your Honor, alam po ba ninyo, ang magpapatunay na yung bata na gumawa ng karumal-dumal na krimen, o yung tinatawag nating heinous crime, ang burden of proof yung Estado, ikaw ang magpapatunay na meron siyang discretion. Kapag nagkamali ka ng paglalatag mo ng ebidensya, absuelto yung bata. Ayun pala yun, ano? O di- So, ang Nagtaka ako na Opo. may mangyayari pala pagkatapos ng palitan ng paliwanagan na ito. Makalipas ang 2 buwan, ano? Oh. Big sabihin, may consequence talaga eh. Na, iniisip namin talaga may mangyayari at mangyayari eh. Basta pa, paki-expand nyo nga na konti, pakidagdagan nyo, yung punto na ang gobyerno, ang tutukoy ng burden of proof doon sa isang bata, paano po ibig sabihin nun? Kasi hindi ba yung criminal case kasi people People of the Philippines versus Juan de la Cruz, etc. Oo, Opo. ang magpapatunay ang estado eh. Okay. Di ba? Opo, oho. Ang pananagutan lang ng depensa Oho. yung Tututulan po niya. guilt beyond reasonable doubt. Opo, oho. So pag nakakita lang siya ng isang Gahiblang reasonable duda. reasonable doubt, Opo. Absuelto na. Papawalang sala. Absuelto. Absuelto. So, doon ko pinapaliwanag na paano kung talagang may discernment yung bata? Oo. At pagkatapos niyang ma-discern yung consequence, ginamit niya yung discretion. Hindi, wag na lang. Opo. Magtatalo yung kalooban niya. Pero kasi meron siyang discretion na gawin o hindi. Kasi may discernment siya eh. Oho.
Gaya nung nangyari sa Tacloban, Nelson, kasi yung 15 Eh di anyos, lalo na yon, 15 na tsaka 14. isang 14. Yung 15 kasi, parang 15 years old mahigit. Magsi-16 na yata eh. Yung isa naman, 14 anyos, papunta pa lang ng 15. Pero nag-uusap sila. Nag-uusap po at alam mo kanilang gagawin. Alam mo kasi At consequence. yung isa, mas maraming binaril, das mababa yung kanyang Yung 14 anyos. yung kulang. Yes po. Dalawa yung nabaril nung isa, isa lang ata. Opo, oho. At yung 14 ang mas maraming alam sa batas eh. Yun, oh. Kasi yung nagsasabing hindi tayo makukulong dito eh. Not necessarily mas marami siyang alam. Alam niya na mas mababa yung kanyang edad. Kaya makikita opo. niya na, hindi, kanya, kahit na mas maaka. Kasi ikaw, baka ikaw, ako hindi eh. Kasi sa 15 baka mamaya Makakasuhan kanya, eh. Oo. baka kanya borderline ito eh. Pero ako 14, libreng-libre ako. Libre, oo. Maaaring ganun ang isip niya eh. Nangyari nga. Ito eh, nangyari. Ngayon pa, Wala nga nag-uusapan, siyang kaso. walang anumang may kakaso doon sa 14 anyos. Kundi, ang gagawin lang daw po ay isa sa ilalim sa rehabilitation sa pasilidad sa ilalim ng DSWD, Sen. Ayun ang batas eh. O yun. Pero ang gagawin mo? May pananagutan dyan, yung ama, yung civil liability. Oho. Yun. Pananagutan lahat. Nung magulang. Oo. Nung magulang. Pero kanina,